Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay araw na Kanyang ibinukod, araw na Kanyang binanal upang tayo na Kanyang mga anak na kinupkop sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo ay magkasama-sama sa araw na ito upang patuloy nating kilalanin ang ating Diyos at ating Ama na siyang nagmamalasakit at sumusubaybay sa atin at tayo'y pinagkalooban ng pananampalataya upang patuloy tayong maging matibay at lumago sa Kanyang biyaya. Ngayon pong umaga ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Galacia. Tuloy po nating pinag-aaralan ang isinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At nais ko pong basahin ang nasa Kapitulo 3. At ilang talata po lamang natin ang ating babasahin dito sa talatang 1 hanggang talatang 14. Sa Galacia, Kapitulo 3. Ganito po ang siyang isinasad sa talatang 1. O hangal na mga taga-Galacia, sino ang gumayuma sa inyo sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Hesukristo na ipinapo sa krus. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, gayunba'y nagtatapos kayo sa laman? Inyo bang naranasan ang maraming bagay ng walang kabuluhan? Kung tunay nga na ito ay walang kabuluhan, ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Kaya't ang inyong nakikita na ang mga sumampalataya ay mga anak ni Abraham at ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man ay aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Subalit, ang matwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya, sa halip ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin
sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Hanggang dito lamang po ang ating pagbasa sa Banal na Kasulatan, at ang ating magiging teksto ay yung pong nasa talatang 11. Na ganito po muli ang sinasabi, ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos pa sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Mga minamahal, tunay na mabisa at makapangyarihan ang pagkakasulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Sapagkat dito sa taga-Galacia ay tinutukoy ni Pablo ang tungkol sa pasimula ng kanilang pangaral ng Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At dito'y isinad ni Pablo na tinanggap ng mga taga-Galacia ang mensaheng yun tungkol sa Panginoong Hesukristo. At tunay na pinakikita dito ni Pablo ang kanilang pakikinig sa pananampalataya. Tunay na isinasa dito na sa talatang 2, sabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Napakahalaga po ang mga bagay nito para sa atin. At tunay na sinusupil ni Pablo ang mga bagay na ginagawa ng iba sa lugar at sa region ng Galacia. Sapagkat si Pablo ay dumako roon, at sa pangaral ni Pablo ay binanggit din dito ni Pedro ang tungkol sa iba't ibang lugar na ipinangaral ang Ebanghelyo. At sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat, kay Pedro, sabi niya sa talatang 1, si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingimbayan na nasa pangalat ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. At dito tinutukoy na pinili at idinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sumainyo'y sumagana. O kaya nga dito ay pinapahayag din ni Pedro ang tungkol sa pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Katunayan ay ang mga tao ito ay sinasad ni Pablo na araw-araw pinakailangan na sila ay mamuhay sa pananampalataya, sapagkat sila'y naging matuwid hindi dahilan sa kautusan. Sapagkat ang kautusan ay hindi nagkakaloob ng kaligtasan at hindi
maaaring ariing ganap ang sinumang sumusunod sa kautusan. At dito'y isinasaad na ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Para lalo nating maunawaan yung isinasaad ni Pablo tungkol sa pagiging matuwid ng mga mananampalataya, balikan natin ang nasa Old Testament. Ganito ang ginawa ng Panginoon na pagliligtas. Sa Old Testament, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang bayan. Ngunit, nasumpungan natin na ang bayan ng Diyos ay naging alipin doon sa Ehipto. Sapagkat ang kadahilanan noon ay nagkaroon ng matinding gutom sa buong sanlibutan at ang Ehipto lamang ang sagana sa pagkain. Doon napunta ang angkan ni Jacob. Ang unang isinugo ng Panginoon sa Ehipto ay si Jose, na anak ni Jacob. Si Jose ay naging alipin hanggang sa siya ay hirangin bilang gobernador doon sa Ehipto. At dahil sa isang panaginip na mayroong dalawang layunin, isinaad ni Jose na magkakaroon ng matinding kasaganaan doon sa Ehipto. At ang ikalawa, pagkalipas ng 7 taon, ay dadanas ng matinding taggutom ang buong sanlibutan. At dahil sa dumating ang taggutom, ang mga anak ni Israel o ni Jacob dumako sa Ehipto. Doon nila natuklasan na si Jose ay naroon at lubhang natakot. Ngunit, sabi ni Jose, kayo'y dumako dito at kayo'y aking kukup-kupin at kayo'y upang mabuhay at hindi mamatay sa gutom. Kaya ang buong angkan ni Jacob ay dumako sa Ehipto. Tulad na sinabi ng Panginoon kay Abraham, ang iyong lipi, ang iyong lahi, ang iyong mga binhi ay dadako sa Ehipto, sa isang lugar, at mananatili sila doon ng 400 taon. O kaya nga sa panahon ni Jose, nanatili ang angkan ni Jacob sa Ehipto, dumami ng dumami sa loob ng 400 taon. Ngunit sa 400 taong yun, tunay na nahirapan ang bansa ng Panginoon sapagkat sila'y ginawang alipin. Gumagawa sila ng mga tisa at ito ang ginagamit para ipagtayo ng mga bahay at mga gusali doon sa Ehipto na walang pakinabang ang mga Israelitas. Kaya't sila'y tumangis sa Panginoon. Hinihiling nila na sila ay iligtas mula sa pagkakaalipin. O kaya nga't sabi ng Panginoon kay Moises na kanyang tinawag, nadidinig ko ang paghihirap ng aking bayan. Nais kong pumunta ka doon. At sila'y ilabas mo sa bayan o sa Ehipto.
At gayon nga, ang ginawa ni Jose o ni Moises sa kabila ng mga pagtanggi ni Paraon, ngunit yung kahuli-hulihan ay talagang pinayagan na sila ni Paraon. Sapagkat nung gabing yun, bago sila umalis ng Ehipto, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay, maging tao at maging hayop. Ngunit para maligtas ang bayan ng Panginoon, ang lahat ay gumawa ng sakripisyo. Pumatay sila ng isang kordero sa bawat tahanan at ipinahid yung dugo doon sa kanilang pintuan. Na pag dumaan ang anghel ng kamatayan at nakita yun, lalagpasan at sila'y magiging ligtas. At gayon nga ang ginawa nila. Sila'y iniligtas ng Panginoon. At nung sila'y naroon sa dagat na pula, binuksan ng Panginoon, hinawi ng Panginoon ang dagat na pula at sila'y nakatawid. At iniligtas sila ng Panginoon sa kabilang ibayo ng dagat na pula. At pagkalipas nila at pagkarating doon, muling ibinalik ng Panginoon ang tubig, ang dagat na pula sa kanyang dating kalagayan. Dito inihahayag ng Panginoon ang kaligtasan ng kanyang bayan. Sila'y naging malaya doon sa kabilang ibayo. Hindi na sila alipin ng Ehipto sapagkat sila ay bayan ng Panginoon. Kat sila'y nagagalak at inawit nila ang awit ni Moises ng kaligtasan. Na yun rin ang siyang aawitin ng mga mananampalataya pag dumating ang Panginoon sapagkat ang sabi sa Revelation, ang mga mananampalataya ay aawit ng awitin ni Moises. At yun din ang awitin ng ating kordero, ang Panginoong Hesukristo. Awitin na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya ang Israel ay iniligtas ng Panginoon. Sila'y inaring ganap ng Panginoon. Hindi na sila pwedeng bumalik sa Ehipto sapagkat wala nang daan doon sa dagat na pula. Pag sila'y tumawid doon, kamatayan. Sapagkat pinatay ng Panginoon ang buong hukbo ng Ehipto doon sa dagat ng pula. Sapagkat hinahabol sila ng mga sundalo. Kung kaya nga ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay nagpupuri at nagpapasalamat. Pag sila'y bumalik ay kamatayan. Yung larawang ito ay siya ring larawan na siyang ipinakikita ni Pablo sa Galacia. Pinahayag dito na dati-dati sila ay alipin, ngunit sila ay iniligtas ng Panginoon. Ipinahayag ni Pablo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lugar na yon ay, yung Galacia kasi ay binubuo, ito ay isang probinsya. At merong mga bayan na naroon katulad ng Pontus, Bitanya, Pampalogonia, Cappadocia, at Phrygia. Yon ang mga ilang lugar
na tinutukoy doon sa probinsya ng Galacia. O kaya nga sinabi ni Pablo, ang tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At sila'y nanalig, nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngunit, dahilan sa sinasabi sa Kapitulo 1 na mayroong mga ilan na nanggugulo, tulad na sinasabi sa talatang 6 ng Kapitulo 1. Nasabi dito ni Pablo, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya, ang Panginoong Jesucristo, na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa Ebanghelyo. At sabi talatang 7, hindi sa may ibang Ebanghelyo, kundi merong ilan na nanggugulo sa inyo na nagnanais na buluktutin ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya dito sa Kapitulo 3 ay tinutukoy dito na matindi yung tawag ni Pablo sa mga taga-Galacia. At ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, o mga hangal. Ibig sabihin ng hangal, walang natutunan, walang alam, walang karunungan. Hangal. Sapagkat, sabi niya sa talatang 1, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng mga mata na hayagang ipinakita si Jesucristo na ipinako. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng paggawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? O mga minamahal, dito ay tinutukoy po na itong mga taga-Galacia ay madaling nalinlang dahil sa mga ilang tao na nagpapanggap na sila ay mga mananampalataya. Ang mga mananampalatayang ito ay madaling nagbago. At sabi ni Pablo, napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Balikan muli natin, mga minamahal, ang Old Testament para makita natin kung ano ang sinasabi dito ni Pablo tungkol sa kautusan. Sapagkat matapos na iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, naglakbay ang kanyang bayan hanggang sa dumating sila sa bundok ng Sinai. At doon sa bundok ng Sinai, ang Diyos ay nagpahayag sa kanila. Sa kanilang pagdating doon, ang Diyos ay nagpahayag sa mga symbols, katulad ng lindol. Sa kanilang pagdating doon, sabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y manatili diyan. At habang sila ay naroon, nakadinig sila ng trumpeta na halos nabibingi. At matindi yung tunog ng trumpeta.
doon sa paanan ng bundok. Hindi lamang yun, kundi lumilim doon. Kahit ang mga tao, ang bayan ng Diyos, ay talagang naliliglig dahil doon sa lindol. At pagkatapos na magkaroon ng lindol, ay nakita nila ang maitim na ulap. At nakita rin nila ang apoy. At doon ay nadinig nila ang matinding hihip ng trumpeta. So itong bayang ito ay talagang pinangangalagaan ng Panginoon, bayang Israel. Nais ng Panginoon na sila ay lumago sa kaalaman. At ibinigay ng Panginoon ang 10 utos. Ng 10 utos ay kautusan upang mabatid ng bayan ng Israel at maging mga mananampalataya sa kakapanahunan natin na ang kautusan ay kaalaman ng kasalanan. Kaya pag binasa natin ang Ten Commandments, makikita natin dito yung kautusan ay kaalaman ng kasalanan. Pero ano ang nangyari sa mga ilan? Ang sabi ni Pablo dito, na ang mga taong sumusunod ayon sa gawa ng mga kautusan ay walang kaligtasan. Kasi ipinapaalam dito, itong mga bagay nito ay kasalanan. So balikan natin yung 10 kautusan, bigyan natin ng konting halaga at tunay na kaalaman. Bakit yung unang kautusan, sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa o magkakaroon ka man ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bakit? Sapagkat iisa lang ang Diyos at ang Diyos ay naroon sa langit. Naroon siya. Kaya ang bayan ng Diyos ay hindi kinakailangan sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Katunayan, sabi ng Panginoon sa Kapitulo 4, sa Exodo, Kapitulo 20, talatang 4, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran sapagkat sila ay mga gawa ng kamay ng tao, ng kaisipan ng tao. Kahit itong mga bagay na itinuro dito, ito ay kaalaman ng kasalanan, ang kautusan. Kahit pag binasa natin ang nasa Roma, Kapitulo 3, talatang 20, sabi dito, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. So ano ang nagiging kamalian ng mga taga-Galasya? Sinusunod nila sa buhay nila yung kautusan. Sabi ni Pablo, hindi kayo maaaring mamuhay sa kautusan.
Tingnan niyo po ang sinabi sa talatang 11. Dito sa binasa natin sa Kapitulo 3 ng Galacia. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Kasi pinagmamalaki ng iba, ay sumusunod naman ako eh. Hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako nanlalait. Kaya sabi, walang kaligtasan ang sino mang sumusunod sa kautusan, kundi ang kautusan ay kaalaman ng kasalanan. Sapagkat ang ginawa ng Diyos ay iniligtas ang bayan ng Israel, inaring ganap at matwid, saka ibinigay ang kautusan para malaman ng mga bansang Israel at ng mga mananampalataya na ang kautusan ay kaalaman ng kasalanan. O kaya nga dito ay sinasaad po sa atin ang mga bagay na ito. O kaya nga sinasaad dito na talagang napakahangal na mga tao na sumusunod sa kautusan, na sa ilalim ng kautusan. Ngunit mga minamahal, sa lumang tipan ay inaring ganap ng Panginoon ang kanyang bayan, na sila ay iligtas mula sa pagkakaalipin at kasalanan doon sa Ehipto. Kung ating iaangkop ngayon sa ating kapanahunan, napakalaki na makita natin ang kalakhan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na doon sa krus sa Kalbaryo ay dinala niya yung ating mga kasalanan. At ang Panginoong Jesucristo ay naging sumpa para sa atin. Tingnan niyo po ang sabi sa talatang 13. Tinupos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Talatang 13, Kapitulo 3 ng Galacia. Siya'y naging sumpa para sa atin. Kaya noong siya'y nakabayubay, 2,000 taon na nakalipas, ay ibinayubay ang Panginoon. At sa paningin ng Panginoon Diyos, ay siya'y kasumpa-sumpa ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi sa talatang 13, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kaya dahilan sa ating kasalanan na kanyang inako, ang Panginoong Jesucristo ay naging kasumpa-sumpa. At habang nakabayubay siya noon sa krus sa Kalbaryo, taglay niya ang ating mga kasalanan. Yung ating kasalanan ay kinuha ng Diyos at ipinaako sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, na siya ay matwid, walang kasalanan, tayo ay kanyang inaring ganap. Matwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nga't ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, sapagkat maliwanag yung sinabi sa talatang 12. Subalit, ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. So, walang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong
Jesucristo. Kahit sabi niya sa mga taga-Galacia, talagang napakahangal nyo sapagkat tinanggap nyo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay namatay para sa atin at siya ay naging kasumpa-sumpa para sa atin. Ngunit sa kanyang kamatayan doon sa krus sa Kalbaryo, tayo ay inaring ganap sapagkat ang ating mga kasalanan ay ipinatawad sa atin at nilinis tayo ng kanyang banal na dugo at tayo ngayon ay mga anak ng Diyos na kinukop sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga dito ay isinasaad ang mga bagay na ito upang mapatid natin ang mga nakapaloob sa kautusan na ito ay kaalaman ng kasalanan. Ang kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Siya sinasaad dito. Kahit maliwanag, mga minamahal, yung sinasabi dito sa talatang G, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain, ang bawat isa na hindi sumusunod sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Kahit ang mga mananampalataya ay kinakailangang lumakad sa pananampalataya. Maliwanag yung sinasabi dito sa Kapitulo 11. Ang sabi dito, ang matuwid, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. So, sino ang tinutukoy ng mga matuwid? Ang tinutukoy ng banal na kasulatan ng mga matuwid ay ang mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na sinasampalatayanan mo na ang iyong kasalanan ay inako ng Panginoon at siya'y namatay, taglay ang sumpa para sa atin. Kinuha. At siya'y naging kasumpa-sumpa ang Panginoong Jesucristo dahil sa ating kasalanan. At ang kanyang ibinigay, di ba, kinuhan ng Panginoon yung ating kasalanan. So, inalis, inaako yung ating mga kasalanan. Nasa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ay matuwid. Yung kanyang katwiran, He is righteous, walang kasalanan, was imputed to us. Kaya tayo ngayon ay inaaring ganap. Kaya maliwanag dito, ang bawat nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay matuwid. Kaya kung matuwid, tayo ay matuwid sapagkat nananalig tayo sa ating Panginoon Jesucristo, lumakad tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sa lumang tipan, may mga ilustrasyon na makakagamit tayo, mga example. Paano lumakad sa pananampalataya? Ng mga nakaraan ay naipahayag natin sa isang mensahe ang tungkol kay Noah. Si Noah, sabi sa Genesis Kapitulo 6, talatang 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Sabi sa talatang 6 o Kapitulo 6, talatang 8 ng Genesis. Nakatagpo si Noah
ng biyaya sa paningin ng Panginoon. At kung siya ay nakatagpo ng biyaya, ang sabi sa banal na kasulatan, inutusan ng Panginoon Diyos si Noah na magtayo ng arko. Sapagkat ang sabi ng Panginoon ay kanyang ipinasya na kanyang wawasakin ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking nilipuling kasama ng lupa. So ano ang sisirain ng Panginoon? Ano ang wawasakin ng Panginoon? Lahat ng mga nilalang sa lupa. Ang mga tao, ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga halaman, ang mga punong kahoy, at kahit na yung mga gumagapang na mga insekto at maliliit na insekto na lumilipad sa ibabaw ng lupa, lahat yun ay wawasakin ng Panginoon sa matinding baha. Kaya't si Noah ay inutusan ng Diyos. Sinimulan ni Noah ang paggawa. Araw-araw. At araw-araw siya ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat sabi ng Diyos, siya ay matuwid sapagkat nakasumpong siya ng biyaya sa harapan ng Panginoon o sa paningin ng Panginoon. Yung arko o yung arko ginawa ni Noah ay ginawa niya sa loob ng 120 years. Pero niyo, 120 years. Pero araw-araw, lumalakad siya sa pananampalataya. Tulad ng sinasabi dito, ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Araw-araw. Paggising niya ng umaga, nagsisimula yung paglakad niya sa pananampalataya sapagkat nananalig siya na pag natapos niya yung paggawa ng arko o ng daong, ay gugunawin ng Panginoon ang sanlibutan. Nananalig siya. Yun ang pananampalataya. Kaya sa ating kapanahunan, ang pananampalataya ay pananalig sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang umako ng ating mga kasalanan at tayo'y kanyang inaring ganap. Ipinatawad sa ating ang Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ni Pablo, ako'y kasamang napako doon sa krus. Hindi na ako ang siyang nabubuhay, kundi ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Yan ay nasa dito sa Galatia, Kapitulo 2, talatang 20. Kaya't ito ang isinasaad, the just shall live by faith. O kaya nga sa Hebreyo, ay makikita natin dito, Kapitulo 11. Sapagkat yung Hebreyo Kapitulo 11, ito ay mga heroes of faith na tinutukoy dito ang mga pananampalataya. Halimbawa, katulad si Abraham. Nanampalataya si Abraham. At namatay siya na hindi natanggap niya yung ipinangako ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon,
Sa Kanya magmumula ang tagapagligtas, ang Panginoon sa Kristo. Pero, nananampalataya siya. Si Noah sa talatang 7 sa Hebreo Kapitulo 11, kasi dito ay tinutukoy yung pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang katunayan o katibayan ng mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya tayo'y nananalig sa Panginoon sa Kristo. Hindi natin nasaksihan sa ating mga mata, sa ating kapanahon dito, ang kamatayan ng Panginoon, pero yung kamatayan ng Panginoon ay nangyari 2,000 taon na nakalipas. Pero nananindigan tayo, naniniwala tayo, tinatanggap natin na namatay ang Panginoon para sa atin at tayo'y Kanyang tinubos. Gayun din si Noah. Sabi sa talatang 7, sa pananampalataya si Noah o si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Sabi ng Panginoon, wawasakin ko, gugunawin ko ang sanlibutan, ang lupa, ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga isda, lahat ng mga bagay na naroon. Lahat ng tao. At sabi dito, ay pinakikinggan ang babala. Tingnan niyo po yung salitang pinakikinggan. Sa ating kapanahunan, tayo nananalig na ang Panginoon sa Kristo ay darating. At pinakikinggan natin. Yan sinasabi sa banal na kasulatan, ang Panginoon sa Kristo ay darating at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng kalwalatian ayon sa pananampalataya. So naroon ang pananalig ni Pablo. Sa Habakuk, Kapitulo 2, talatang 4, dito natin makikita na ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa Habakuk, Kapitulo 2, talatang 4. Sabi dito, masdan mo ang palalo. Hindi tapat sa kanyang kaluluwa niya. Ngunit, ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Ngayon din si Abraham. Ang Panginoon ay nangako kay Abraham nung siya ay 75 years old, magkakaroon siya ng anak. Pero pag sinabi natin 75 years old, may edad na yun eh. Lalo-lalo na sa kababaihan, lipas na sa panahon. Pero lumipas ang 24 years, so nung idagdag natin yung 75, sa 24 years, 99 years, pinaalala ng Panginoon, magkakaroon siya ng anak. Pero sa tagal ng pangako ng Panginoon, nung siya ay 75 years old, siya ay lumalakad sa pananampalataya. Nananalig siya sa pananampalataya. Kaya masasabi natin, ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Gayun din tayo, mga minamahal. Ay sinasaad dito sa talatang 13
ng Kapitulo 3 ng Galacia. Na tayo ay tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na siya ang naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Upang kay Kristo Jesus, ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa Panginoon. Sapagkat ang mga bagay nito ay naging hayag sa atin upang makita natin ang tamang pananaw, pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo'y mamuhay sapagkat tayo'y matwid. At kung matwid, mamuhay tayo ayon sa pananampalataya. Amen. Maraming salamat po, O aming Diyos, sa mga katuruan mong ito at manatili po sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.